Ito naman po tayo sa aming mga alagang pato na aming pinaparami dito sa aming farm. So, nakikitaan din kasi natin ito ng magandang oportunidad na maging isang business dahil po napakabilis po nila na dumami, and then napaka-in demand po ng karne ng ating mga pato. So, maganda pong mag-alaga nito dahil napakabilis po nilang lumaki, and then hindi sila masyadong sakitin. Yun po ang isang magandang characteristics ng ating mga Muscovy ducks. And then dito sa kabila, ito po yung mga pinapalaki natin ngayon, sinisikap nating mapalaki. Itong mga alaga nating pato dito na ito po ay binigay sa atin na 20 heads po sila. So napakarami po ng pato ng ating kaibigan dahil po sa sobrang dami ng pato niya ay nahirapan daw siyang pakainin. So ang ginagawa niya po sa mga alaga niyang pato ay pinapakain niya ng duck layer, and then pinapalimlim niya sa mga manok. Kaya napakabilis po ang pagdami ng kanyang alagang pato. So sa atin naman po ay hindi naman po natin minamadali yung kanilang pagdami. Pero yun po talagang target natin, magparami. So ahayaan lang natin itong mga pato natin na sila mismo ang maglimlim sa kanilang mga itlog. So sa ngayon ay wala pang nangingitlog sa ating mga pato dahil tumigil po sila nung nakaraan po kasi nung bumagyo ng malakas ay pumasok yung tubig dito sa loob. Nabasa po yung itlog ng isa, tumigil po siya. So and then nilagay ulit natin itong yero dito dahil nga po binigay sa atin itong mga pato na to para maiwasan na rin yung pagtuka ng mga malalaki dito sa maliliit na alaga natin. So mamamatay po kasi itong mga maliliit, sayang naman kung hihalo natin sila sa malalaki. Then itong mga pato natin ay pinaplano natin na dito sa range ng manok natin ililipat. Dahil itong mga native na manok natin ay pinakawalan na natin itong mga to, yung iiwan natin ng mga manok, ito. So sila po yung iiwanan nating mga native na manok at sasanayin natin na free talaga sila, talagang free range. Dahil yun naman ang style ng kanilang pamumuhay talaga, mga native na manok. So hindi na natin sila i-range. Bali magbabalik tayo ng free range na manok, yun po yung mga pinapadami natin dito sa ating breeding area. So yung mga manok nating nakakulong naman dyan sa ating mga kulungan, yan po ay pinapatining na natin para ibenta na. So may 20 heads na po doon na pwede na namang ibenta sa susunod na buwan. Then ito lang po yung mga iwanan natin. So dito po namin iniisip na ilipat tong ating mga alagang pato. At yung mga native na manok ay dito na lang ulit. Dito na natin sila, ito na yung magiging bahay nila at dyan na po sila magano. Bali open na po lahat yan. So dito na natin ilalagay yung mga maliliit. Gagawan siguro natin sila ng silungan dito or iwanan na lang natin doon para pag umuulan meron silang masilungan. And then yung source ng tubig natin ay marami naman tayong sobrang hose. So maglalagay tayo ng ano dito, ng source ng tubig dahil importante po sa pato yung tubig. Bali ito i-divert na lang natin tong range ng ating mga alagang pato. So dito po namin naisip na ilagay yung paliguan ng ating mga alagang pato. Pwede siguro na hukayan or yung isang drum ulit na hati ang ilagay natin dito. And then gagawa na lang tayo ng kanal papunta doon para hindi naman laging basa dyan sa ating dinadaanan. Then dito i-open na siguro natin na ganyan itong kubo. Tatanggalin natin itong mga paitlugan ng manok. Then gagawa na lang tayo dito ng paitlugan nila, yung mga pato natin, para naman maayos-ayos yung kanilang tirahan. So itong mga native natin na naglilimlim ngayon, naiiwanan po natin lahat yan. Sila po yung maiiwan ng mga native natin. Medyo marami pa po yan, nasa 20 heads pa. Lahat ng nakagala. So yan po yung mga iwanan natin. Pero itong area na to ay para na sa ating mga alagang pato.
So dahil napakalakas po ng market dito sa mga pato, ay paparamihin talaga natin itong mga to. Isa to sa ipa-priority natin na paparamihin. Dahil nga po napakalakas po ng demand talaga dito sa amin. So ang per kilo na po yata dito sa amin ay nasa 200 or nasa 220 ang bentahan po. Dahil yung kumukuha sa atin ay buy and sell din po. Kung ibibenta natin sa presyo na yung gaya ng pagbili sa palengke ay wala naman siyang kikitain. Kumbaga give and take na lang. At least sigurado na may didispose natin itong ating mga pato. Yun po kasi ang importante sa pag-aalaga ng kahit anong mga hayop. Kahit napakarami po ng ating alaga, kung wala po tayong market ay wala rin pong silbi. So kung bababa ng konti yung presyo, ibigay na natin para magtuloy-tuloy naman yung kita. So ito po yung isa sa mga iwanan nating native na manok. Pumapasok po siya dito sa dahil maraming paitlugan, dahil ito po ay dating kulungan talaga ng aming mga native na manok. And then siguro itong mga lalaki ay isasama na natin sa mga manok pag binenta natin. Yung mga na-produce natin lalaki, ang iwanan lang natin ay babae. Tsaka itong lalaki. Then pagkatapos siguro ng taon na to, 2023, ay bibili ulit tayo ng ibang lalaki sa ibang mga nag-aalaga ng pato para naman maano yung lahi nila. Hindi po siya mag-inbreeding.